Ako si Lorden Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na kaganapan nitong nagdaang linggo dito sa News Force Weekend. Sa ulo ng mga balita, kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, isinampa ng Ombudsman. 3 araw na INC rally, mapayapang natapos ayon sa PNP. Karahasan sa paaralan sa Tacloban, siniyasat ng Senado. Pilipinas ganap ng upper middle income country ayon sa World Bank. Utang ng pamahalaan nitong Mayo umakyat sa 18.55 trillion pesos. 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, aprobado ng DOLE. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tampok na balita nitong linggong nagdaan, inihain na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating kongresista Mike Defensor at 2 pang negosyante kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations. Nakaharap din sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagtanggap ng mga regalo ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Ombudsman, nakabatay ang pagsasampa ng kaso sa mga ebidensyang nakalap sa kanilang investigasyon. Sa naunang paliwanag ni Marcoleta, sinabi niyang hindi isinama sa kanyang salin ang naturang donasyon dahil nagamit na umano ito para sa layunin ng kampanya, habang nauna na rin siyang nalinis ng Commission on Elections sa usapin ng hindi pagdedeklara nito sa SOSE. Pag-aaralan na ngayon ng Sandigang Bayan kung may sapat na batayan upang maglabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Samantala, nagtapos sa pangkalahatang mapayapang kalagayan at 3 araw na public assembly na isinagawa ng Iglesia ni Cristo mula June 30 hanggang July 2 ayon sa Philippine National Police. Sa pahayag ng PNP, natapos ang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila bandang alas 7 ng gabi. Ayon sa pulisya, may ilang maliliit na insidenteng naitala sa unang araw, ngunit agad umano itong naaksyonan alinsunod sa umiiral na batas at mga protokol. Sinabi rin ng PNP na naging maayos ang ikalawa at ikatlong araw ng aktibidad dahil sa pakikipagtulungan ng mga organizer, kalahok at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nagpasalamat ang PNP sa mga pulis, lokal na pamahalaan at publiko at tiniyak na patuloy nitong proprotektahan ang kaligtasan ng mamamayan habang iginagalang ang karapatang magtipon ng mapayapa. Sa ibang balita, nilagdaan ng Pilipinas at Canada ang ilang mahahalagang kasunduan upang mas mapalawig pa ang mabuting relasyon ng dalawang bansa. Sa naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada, nakipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang ilang mahahalagang usapin na kanila na ring pinagkasunduan at sinelyuhan sa pamamagitan ng paglagda ng kasunduan kaugnay ng Energy and Natural Resources Cooperation, kasama rin ang tourism, culture at maging labor and migration. And to that end, we're deepening our trade and investment across ASEAN, the fastest growing region in the world. And nowhere is that more important than under your leadership, President Marcos, your leadership, your presidency of ASEAN. We're moving with determination to conclude negotiations of our Canada-ASEAN Free Trade Agreement by the summit this year. Ensemble, le Canada et les... Together, Canada and the Philippines will put to good use their resources in order to strengthen their supply chains in critical minerals and in order to be able to offer
more critical minerals coming from Canada and the Philippines on the world markets. I commend the IPS and emphasize the importance on building its initiatives both at the bilateral and multilateral levels. I also thank Canada for its dark vessel detection program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing and increase maritime domain awareness. I conveyed keen interest in the continuation of the DVD program in Philippine waters. Tomorrow, I will meet with several business leaders and key players in the Canadian mining, IT BPM, and energy sectors. Canadian businesses, including those in said sectors, have been largely successful in the Philippines. I look forward to discussing more opportunities for deeper commercial ties between our two countries. Prime Minister Carney and I reaffirmed our commitment to conclude the negotiations for a bilateral free trade agreement this year. Sa ibang balita, kinumpirma naman ng World Bank na nakamit na ng Pilipinas ang upper middle income status mula sa nakaraang lower middle income status ng bansa base sa huling assessment noong July 1. Ito ay matapos malagpasan ng bansa ang gross national income per capita na nasa $4,850 mula sa itinakdang antas na $4,636 para sa bansang kabilang sa kategoryang upper middle income economy. Ipinagmalaki naman ito ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev dahil nangangahulugan umano ito ng paglago ng ekonomiya at maayos na pamamahala. Bunsod nito, inaasahang lalakas ang credit profile ng Pilipinas na maghihikayat sa mga negosyanteng mamuhunan na magbibigay rin umano ng mas maraming trabaho, kita at oportunidad. Sa kabilang banda, hindi na kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong mula sa ibang bansa, partikular sa Official Development Assistance Project. Samantala, ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angat ng bansa sa nasabing status dahil anya, sumasailalim ito sa pagsisikap ng mga Pilipino matapos ang halos 4 na dekada. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Pumalo naman sa 18.55 trillion pesos ang utang ng pamahalaan nitong katapusan ng Mayo. Tumaas ito ng 0.41% o 76.11 billion pesos kumpara sa naitalang 18.47 trillion pesos na utang ng bansa noong Abril. Ayon sa Bureau of Treasury, ang naturang pagtaas ay bunsod ng hakbang ng pamahalaang suportahan ang pangangailangang pinansyal ng bansa dahil sa tensyon sa Middle East. Samantala, bahagya namang lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar na nagsara sa 61.501 pesos sa katapusan ng Mayo. Ito ay kumpara sa 61.540 pesos na halaga ng $1 noong Abril.
Magandang balita naman para sa mga nais bumiyahe. Asahan ang mas murang presyo ng plane tickets para sa flights mula January 1 hanggang 15 o simula July 1 hanggang 15. Inanunsyo ng Civil Aeronautics Board ang pagbaba sa Level 9 ng fuel surcharge para sa unang bahagi ng Hulyo mula sa dating Level 12. Sa ilalim naman ng Level 9, nasa 287 hanggang 839 pesos ang singil para sa domestic flights habang 947 hanggang higit 7,000 pesos naman para sa international flights. Ang patuloy na bawas singil ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng jet fuel dahil sa bumubuting sitwasyon sa pandaigdigang langis. Ito na ang pinakamababang fuel surcharge sa loob ng 3 buwan kasunod ng pagsipa sa historic high level 90 noong ikalawang bahagi ng Abril, bunsod ng tensyon sa Middle East. Susunod sa News Force. Prosecution team sa impeachment trial ni VP Sara pinalakas ang legal at communications team. Pondo para sa karagdagang security guard sa mga paaralan, hiling ng DepEd. P-pop girl group na BINI opisyal nang ipinakilala ng DOT bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force Weekend.